So hello guys, kung bago ko pa lang, like, subscribe, comment, share, at lagyan ito sa playlist. Yan. So about sa spiritual life and other topics 2024 to 2090, about topic naman sa sexuality, family, saka relationship. Yeah, relation and saka ship. To talk confidently with your child about sex. Maganda talaga about sa Christian to sa mga biblical ito sa mga magjowa na talaga mag-asawa. Pero ang tanong ko lang ba, ang magjowa dapat bang gawin yun? Hindi dapat, kasi hindi pa yung kasi kasado at hindi pa kayo handa. Kasi yung ginawa lang kasi ng iba sexuality, yung ginagawa na nilang laro lang, testing ba. Sabi din ng kapatid ko dati, dada din kami nag-argumento kami, nagdebate kami na dapat hindi muna kasal, gagalaw muna, kasi pag kasal daw magsisi na daw, kasi kasal kasi parang may tiba na yan habang tumatagal nandidikit ka na. Ayaw ko to kasi ganito, decision talaga yan, hindi dapat gawing testing yan. Gift na yan, maliit, malaki, magaling ba o hindi yan nakamatter sa kung babasayan natin na kang God Yahweh, diba? Yung biblical ba, yung heavenly talaga na ganoon, gift yun. Pero pag gagawin mo lang sa sarili mo, kagustuhan at hindi ayon sa Bible, pero din mga pastor ganoon parang din kubuloy daw na ng mga kaso daw rape. Kasi din si Shepherd din na Elvinia din dati, ay nagsumbong din sa TV. Hindi pwede na yung nagtuturo sa Bible, sa simbahan, ginagalaw yung mga membrong bata na dalaga, hindi pwede yung gagawin sa Bible. Yahweh yata yung dating grupo nila, yung mga membro na magagandang babae tinitikman ni leader, hindi pwede yun. Yun, it should not be do like that, kasi sexuality is for sagrado yan, it's sacred. Hindi po yan ni God Yahweh, exclusive lang yan sa mag-asawa ang the right process. Pero kahit sino-sino, kung may asawa ka na at nagtesting ka sa iba, ang tawag doon adultery. Kung hindi pa kayo kasal, fornication. Okay, hindi tayo dito ng bastos or gusto ko lang na proper information ba, proper guide. Okay, pag feeling mo na empleyado ka lang, kulang ka pa makakain araw-araw, huwag mo na mag-ganon, kasi ganong gawain, nagpaplano ka na magkaroon ng bata, you are planning to create a baby, and baby equals spending, malaking gasto yun. Kung wala kang proper na pagkikitaan ng pera, papupunta ka lang sa famous na bad activity na illegal drugs, magbibenta ng shabu, magbibenta ng marijuana, ecstasy, kasi wala kang pagkikitaan. Tamad tayo diyan. Kung sexuality lang, hindi ka nakatapos na pag-aaral, gusto mo lang easy money lahat, trabaho ng tamad yun, lazy. Ang sabi sa Bible, ang lazy, ang katamaran ay mamamatay ka. Oo, kontrahin mo yung sariling isip mo, hindi yun na ang katawan, kasi may nature talaga tong makasalanan. Pero pag nandun ang spirit ni God Yahweh na sa Bible, kung dina-download natin sa utak yan, mapigilan mo mag-skandal or sinong lalaki o babae ang tinitira mo. Hindi dapat ang titirahin mo yung may gusto din sa iyo. Sa akin, bihira lang yung tao makagusto sa akin noon. Bali, pangit ng itsura ko, hindi naman ako sineself down yung sarili ko, kahit anong papaganda ko, pagwapo o papogi, hindi talaga ako nagugustuhan, kasi ugali daw, wala daw pera sa Mindanao. Pero dito lang ako na amaze dito sa Luzon na napapayag sila kahit wala kang pera. Okay yun, appreciate ko yun. Diskarte lang muna, i-ready talaga yan, hindi pwede na basta-basta lang. Hindi naman tayo dito ng babastos. Kung may gano'n ang history sa'yo, dapat ayon din sa Bible. Okay, ayon. Kung may asawa ka na, dapat sa asawa mo na pa. Yun dapat lang, iisa lang. Parang symbol yan na si God Yahweh, na isa lang ang simbahan mo, isang simbahan mo. Ganun din yung isang asawa mo. Maghiwalay lang kayo kung mamatay siya, huwag mo namang papatay para maghanap ng iba, huwag naman ganun. Border na yun. Bali, ako, naginitong utak ko, para din akong attorney or judge ba sa Supreme Court.
O, sa mga batas ang pinapractice ko nung kabataan ko. Then sinabayan ko pa sa Bible, mga dictionary, mga encyclopedia. O, hindi ko rin alam yung mga Church of God of Yahweh dati. Excuse me. Sensya na sa ibon. Oy, hello, shout out mga ibon. Ibon tila Sis Grace. Yun lang din tigas no, parang bata no. Yun lang din na sexual arousal, tignan mo. Ayan. Sexual arousal. Yan, positive sexual book. Yan. Bastos no. Normal naman talaga yan. May titi ka, may didi ka, may tingting ka. Talagang meron talaga yun. Meron talaga yan. Bali, sa pag-ihi, yung gamit ng yung pang-titi sa lalaki is pang-ihi at yung pang-sexuality. Pati rin sa babae. Yung breast, pang-purpose yan is for breastfeeding sa babae, sa bata. Yung ano nila, dibdib nila, yung breast. Yun. Yung anal, yung sa puwet is pang-tae yun, panglabas sa tae. Bawal din sa sa Amerika na anal sex daw. Hulihin sa pulis. Pati ang nakakaiba lang sa Pilipinas at sa ibang bansa tulad ng Amerika at sa Europe, hulihin nila ang fornication at yung nire-rape mo yung asawa mo. Pwede sila magsumbong doon. Pero dito sa atin na wala pang pera at pati rin sa Amerika pala, kakatakutin ka sa pulis na kaya mo ba magbuhayin yung mag-live-in. Kasi dito wala kasing batas dito na huli ng mag-live-in Dito sa ibang bansa, bakit mag-rest sila? Kasi hinihuli sila pag hindi sila handa. Anong trabaho mo? Ano bang anong grado mo, pinag-aralan mo? Kailan mo ba magplano? Kapag wala kang i-explain, huliin ka sa pulis sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, open kasi Yun ang madahilan na dumadami ang bata at maraming naghihirap na dumadaan din sa mga drugs na lang kasi sila dikta sila sa katawan nila Pwede natin ito makokontrol ang katawan natin. Huwag kang magpadikta sa dikta ng isip mo na ganon. Kasi yung mga tao kasi ngayon, lahat ng tao ganon talagang isipan. May single mom, may virgin. Ako virgin naman talaga, ako certified. Muntik na pero hindi pa naman natuloy. Yun lang din na natatakot din ako. Matatakot ka rin na magawa ng gano'n na sexuality sa hindi in the wrong person at the wrong time. Kung mali ang taong pinili mo at the wrong time, hindi pa talaga ngayon. So kailangan mong ipagdasal din, i-ready. Yun ang ginawa ko dating kabataan ko, ni-ready ko na siya. Ni-ready ko siya ng matagal na panahon. I've been prepared that for very very long time. 2008, 9. Teenager pa ako. Hindi ko inuna yung magbabastos doon, maghinap ng magaganda. Ang sense ko, ano pang yung sense ng maganda? Itsura. Ano pa magagawa ng itsura? Hindi naman siya may takot ng gadyaw, hindi naman siya nagre-ready. Hindi niya alam anong gagawin pag may bata lang. Yun lang. Marami kasing excited sa sexuality sa kama pero yung paglabas ng baby, pagbubuntis at pag-alaga ng bata, walang gusto. Walang babae o binata o dalaga na mag-sacrifice na mag-alaga sa kanilang bata. Hindi nila alam na ganun pala kalaki ang gastos. Okay lang kung mag-breastfeeding ka. Kung hindi, paano ba maalagaan yung bata or mga buntis? Nabili din ako ng libro sa mga buntis mamaya sa pangatlong video natin. So anong kakainin ni baby para hindi ni nanay kung magbuntis siya, para safety ang bata, healthy, hindi masakitin. Malaki ang gasto kung papasok ka gano'n. Then parang iba kasi sex lang iniisip nila, hindi sila ready maging nanay, tatay. So wala silang trabaho, na aksidente lang, sarili na lang nila nun, diba? Yun lang din, kung hindi mo mapigilan ng ganun, magpilitan ka na talaga magpuyat, magtrabaho. Hindi mo na, wala ka nang gagawin sa sarili mong kagustuhan kasi may asawa ka at anak. Kailangan mo pakasalan, kailangan mo trabaho, kailangan magtiis, maglayo sa magulang, sa asawa mo para kumita ng pera para ibigay sa kanila.
piliin din ang tamang tao at babae, lalaki o babae na may religion din at may takot sa kang Gadyawe talaga, na sinabuhay talaga niya ang Bible. Kasi baka tinitignan mo lang ang gwapo niya, ang magaling lang sa kama, pero ang problema doon is loyal ba siya, totoo ba yung mga sinasabi niya, masipag ba siya yung ginagawa niya. Kasi kung pogi lang at sa kama lang minimis mo, sexuality lang yun, hindi yun siya matured, hindi yun siya responsible. Tamad lang, gusto lang easy lahat, mag-adik-adik lang. So ang mangyayari lang sa bata, wala. Pag may lalabas kang bata, mamamatay lang yan, magkakaroon ng maraming sakit at kawawa ka lang. Pwede rin magka-HIV ka rin, mag-STD. Hindi solusyon ang kondom. Mali talaga yung ganun na action, na mag-sex ka na walang kasal at maling tao at walang pera. Tatlo yan na reason: wala kang pera, maling tao na irresponsible, at hindi ka nakahanda. O example lang, maling tao, adik-adik pala yun, hindi mahilig sa Bible. O wala siyang pera, estudyante lang, walang trabaho, or hindi siya nagpaplano na negosyo, wala siyang alam kung paano i-alagaan ang bata. So wala ka. So lugi ka sa sitwasyon. Kung babae ang laging lumaylugi, ang babae, yun lang talaga, ang babae, nirerespeto ko talaga yan. Ginagalang ko ang babae at mamahalin talaga sila, hindi sila sasaktan. Kung meron naman ako sa future times, talagang yung kabataan ko pa, ihanda ko talaga na hindi talaga makagutom-gutom ang babae, hindi siya maghirap na maglaba siya, nagbubuntis siya. Yun na din na naaawa ako, nasasaktan ang puso ko ng babae na wala siyang makain, puyat na puyat siya, wala siyang pera, di ba? Yun naman talagang plano ko ng babae, na matuwa talaga sa akin, may pera ko, babantayan ko siya, sasamahan ko siya, tapos i-supervise ko siya, ano dapat gagawin, di ba? The right thing to do. Hindi lang asawa ka lang dyan, ikaw na magsipag dyan, di ba? May ibang lalaking ganun na pabayaan nilang babae, sasaktan na nila, maghanap sila ng iba. Hindi ko gagawin yung ganun. Mga ganun na gawain, yung ba talagang hindi biblical at hindi ka pinakaslan, at may ibang lalaki na pinipilit ka, nire-rape. Ang ibang babae natatakot ka na magsumbong kasi baka papatayin sa lalaki. May iba din, adik-adik din. Yun lang din na piliin mo ang tamang lalaki na biblical na simbahan. Pero hindi porket nga na lahat na nasa simbahan, hindi lahat tama. Piliin mo pa talaga yan, sasalain mo pa. At siguraduhin mong tama ka rin nga pagkatao, wala kang bisyo, tama din yung gagawin mo. Baka hinanap mo ang tama pero mali ka pala, hindi ka hanapin din sa tamang tao, kasi mali tayo kung mismo mali tayo sa ating sarili, hindi din tayo makahanap ng tamang tao din. Mali ang ginagawa mo, expect ka ng perfect na tao. Mali nga ang ginagawa natin, bisyo-bisyo nga, hindi nag-ipon, hindi nag-negosyo, sila skandal lang din. Naghanap ka ng magandang matino, mabait at matinong lalaki. Ang itsura maganda lang yan ngayon, pero may time na tatanda din yan, papangit din. Pero ang kalooban ng tao ang pinakaslan mo, hindi yung sa panglabas lang, sa tama lang, hindi ganun. The proper way is find the right person with biblical mind, at saka may pera at saka negosyo. Pero bago yan mangyari, pinaghandaan talaga yan. Sa aking status, pinaghandaan ko talaga ng matagal na panahon yan. Binili ko ng maraming libro, basta mayroon pa akong mga libro na tinatapon lang kinirahan namin na pero hindi ko tinapon yun, tinapon sa ibang tao. May dictionary pa ako, ewan ko lang sa ano ba yun, sa dami ko ng yun lang din na hindi mo yun lang din na hindi mo talaga pipilitin yan. Kailangan talaga mag-aral ka sa mga dictionary, sa doktor, mga nurses, mga license na mga para matama yung gagawin. Kasi mga tao ngayon excited sila doon, pero about sa proper way, wala sila sa proper way. So pag hindi ka sa proper way, ginawa mo, pag mali ang tinanim, mali din aanihin mo. Kung mali ang ginawa mo,
mali din talaga ang resulta. O pinilit mo, hindi ka nagpapakasal, hindi ka biblical, hindi ka spiritual, hindi ka naghahanda ng negosyo, pagkitaan, hindi mabisyo pa, magiging tag na tayo as wrong person, or tawag nito, hindi the right one. Tamad pa, hindi pa masipag, walang alam, walang diskarte, walang pasensya. Pag ganun tayo, pinipilit mo lang skandal at magkaasawa ka lang agad, magano ka na ng baby, magbuhat ka na ng baby, saan ako magtatrabaho? Iiwan ko to ka nanay, ang bata, o wala na, iiwan mo lang ang bata sa nanay mo, backstory pa rin. O sibilduhan ko lang nanay ko, ganito. So wala, bali dito, sinabi ko lang to, hindi reason ko mang bastos. My reason is to fix the wrong issue. Itama ang mali. To fix the wrong things, the wrong issue. May iba namang reason kasi na matanda na, nalungkot lang siya. So hanapin mong reason na makasurvive, na makaintindi at may kasupport ka sa anak mo. Yun talaga na matubling sipag ka na talaga, magbabudget, di ka na magbibisyo doon, di ka magdodroga. Huwag mong gagamitin yung droga na kita mo na ipapakain mo sa anak mo, pamilya. Kasi sabi pa sa Bible, yung mga ginagawa mong masama ay pinakain mo rin ng bato ang pamilya mo. Hindi talaga yun hindi talaga yun maganda. It's a wrong action talaga. Kung sa referee pa, foul, violation. Excuse me. Okay? So kung pagpapasok ka sa ganun mga scandal na yan, mga family life, siguro make sure na may pagkakitaan ka talaga, may skill, mga ability. Hindi pwede na basta the decision mo lang. Kasi pag nagawa mo yung mga ganun, pag hindi mo sinunod ng advice na ito, talaga madidisgrasya ka lang. Palaki na ka ng bata na wala kang pera, irresponsible ang napuntahan mo, nangyari na. Dapat hindi pa nangyari yan, make it a movie, pinipelikula na yan sa isip mo. O itong gagawin ko, alam ko itong resulta, hindi yung kilig-kilig lang, feelings lang or emotion. Kasi alam mo na, kawawa ang bata. Doon ako naawa sa babae, pagpaanak pa lang, pagpakain sa bata, magastos yun, may gagastusin ka pa sa sarili mo. Pagkatapos magbakod ka na, mag-ibang bahay ka na. Tahimik na po. Wala sa usabong pang bugas, ibo pang lihat pa siya. Sige, like, subscribe kami.